Kaya yung iba nagtataka bakit daw may sulat yung gitna dito pag kami ang gumawa ng ganito kalaki. Kasi sana may natutunan na naman kayo mga kapislak down sa mga baguhan pa lang na binders, no? So ganun po ang diskarte niyan, ganun na yung gagawin nyo pag ganito kalaki yung matanggap nyo na bookbind. Ang gitna niyan walang, sa gustong magpagawa nito mga kabisdak, ang singilan namin nito ay 2.5. So ayan mga kabisdak, mayroon kaming tanggap na plano ng building. So, ayan. Ang size nito E0 o yung pinakamalaki na size ng blueprint. So ayan mga kabisdak, kailangan pa natin 2 tao para maghawak kasi lalagyan na ng sulat, no? Sige, baba. Nice. Basta ko. Tinatawag nilang E0, ganito siya kalaki mga kabisdak. So ito na po yung cover mga kabisdak. Alright, napakalaki, no? So napapansin nyo po, itong bandang gitna dito sa cover natin ay walang sulat. Yan, no? Bakante po siya. Ayan. Tapos mayroon si Garnix ditong mga sulat na ayan, tatanggalin yan mga kabisdak. Tapos itatapal natin yan dito sa gitna, itong bakante. Kasi may mga sulat pa to dito. Dito at saka dito. So, hindi na po yan abot ng machine natin. Kasi ang abot lang ng machine natin hanggang 9 o 8 inches lang. So, hanggang dito lang. Mula dito sa ayan, mula dito sa gilid hanggang dito lang yung abot ng machine. Ganun naman din po sa kabila. Doon sa baba. Diba? Hanggang dito lang. So, ito mabakante talaga itong gitna. Kaya gumagawa tayo ng ganito. Ito po yung paraan namin paano malagyan ng gitna pag ganito na siya kalaki. So kailangan natin ibagsak dito yung font, yung sulat. Yan, sa mga retasong ano lang, board. Tapos kukunin natin yung sulat mga kabisdak, kung nakikita nyo yan. Tapos ilagay po natin dito. Kumbaga itatapal natin siya dito para magkaroon lang po siya ng sulat ditong bakante na to mga kabisdak ko. So ganun po ang diskarte pag malaki. So, pag ganito kalaki. Kaya yung iba nagtataka bakit daw may sulat yung gitna dito pag kami ang gumawa ng ganito kalaki. Kasi tinatapal lang po namin yan dito. So yan po ang diskarte mga kabisdak. Tinatanggal na po yan. Yan. Yan po. Tapos idikit na po yan dito. Kailangan sukatin po yan para hindi magtabingi o pantay yung spacing. Sa mga baguhan pa lang, kailangan nyo itong panuorin kasi makakuha kayo ng diskarte kung paano kayo gumawa ng ganito kalaki na bind o hardbound glue. Kamay lang ang gamit niyan mga kabisdak. Yan. So ganun po. Yan. Ganyan na. Ganyan na siya mga kabistak. So, hindi ito makakapa ng may-ari o kahit sinong humawak nito kasi nakabalot pa po ito ng plastic kaya hindi mahalata yan na tapal. So, ganyan. At saka pinaliwanag namin sa customer yan, pag ganito nakalaki kailangan tapal na yung gitna. So walang problema doon. Ang importante lang may sulat o may malagay lahat ng gusto nilang ilagay sa harapan ng bahay nila. Papalo po yan, tapos dito pa yung isang linya. Napakagaling talaga nito ni Garnix katropa. Alright, ilagay na po lahat yung dito sa gitna. Yan na siya. Alright, simula dito yan, tapal na po ito, tapos ito tapal na din po ito. Yan.
plastic na lang po ang kulang, tapos ikabit na po natin itong naka-ready na po yung papel niya. Right, so ganyan lang po. Ayun mga kabistak, no? Sana may natutunan na naman kayong diskarte dito sa amin. Salamat sa inyong panonood. Amping sa kanunay.